mako-comment mo yung kay inilabas kahapon ni Senator Amy Marcos, yung initial findings nila po? Alam mo, mixed feelings talaga ako dyan, no? Kaya hindi ko siya pinag-uusapan. Without that hearing, obvious na yun. With that hearing, okay, at least it is put on paper. Pero for me, dapat dalhin na kasi sa mga prosecutor ang mga ganyang klase kaso para walang opportunity for grandstanding, for politicizing or self-politics. Kasi I'm not accusing her of anything. Ang sinasabi ko lang, kailan ba tayo susunod sa sistema na sinusunod ng mahihirap? Yeah. Bakit yung mahihirap ang sistema sa prosecutor? Pag mayaman, Senado ang prosecutor. Correct. I mean, dapat pakita na natin na ang mayaman at mahirap, isa ang pila. Tama po, tama. Diba si Duterte, pag pagkain, pumipila eh. Correct. Karinderi, pipila siya sa mall, pumipila. Yun yung message niya doon eh. Malaki, maliit, dapat isang linya. Bakit lagi may VIP? Lagi. Oh. Pero so attorney, malabo yung mga usap-usapan na si Senator Amy raw ay papunta sa PDP lineup. Malabo yun. Ayoko talaga pag-usapan. Ayoko talaga. We understand, attorney. Pasensya na kayo. I with due respect to everyone, to the party and to her. PDP laban, straight tayo. Okay. And I'm not doing that just for my own victory. Tama na yung mga lumang pangalan. Awa ng Diyos, talaga, Totoo. this is our chance. Na parang yung Duterte, bagong pangalan sa presidency, sa national politics. Tama. No? Let's do that same thing. Kasi ano man nangyari nung hindi tayo nakinig kay Duterte nung 2022. Tama. I mean, nakinig tayo nung 2016, 2015 to 2016, nakinig tayo. Nung COVID, nakinig tayo. Diba? Binaba natin siya, nakinig tayo. 2019, nakinig tayo dun sa mga sinabi niyang senador. 2022, hindi tayo nakinig. Understandable. Kasi yung anak niya, Correct. Kakampi. na inamin naman po ni Ma'am VP na mahal natin at respetado natin, nag-sorry siya. Inamin po niya yung kanyang pagkakamali. Kamali. Kaya bilib ako sa kanya lalo. Pero, ibig sabihin, yung hindi nakinig kay tatay, dapat umamin din. Dapat umamin din. Ay, mali. Okay? Unless talagang loyalista ka, and I respect that. Oh, pero, hindi tayo nakinig. Nagkaloko-loko yung bansa natin. Ito ang worst natin sa political history natin. Worst. Mas masama pa to dun sa senior. Kasi ngayon talagang binabalahura pati congressional processes. Tapos ang Senado nagiging prosecutor na. Diba? Una, ang problema lang natin, sila Tulfo nagiging prosecutor. Ngayon, pati Senado. Okay din in a sense na we needed it. Pero dapat hindi kandidato. Correct. Ay, diba? Madami namang nakaupo. Na hindi Senator re-elect. JP Bundok, may tanong lang po ako. Anong masasabi ninyo kay Rapi Tulfo na parang matagal na yata na nananahimik? Hindi naman siya nagsasalita sa mga nangyayari. Sa mga issues, Eh. Pero doon sa, ano ba yun, yung PC, yung lottery, parang ang tapang niya ron eh. Ang dami niyang sinasabi. Pero pagdating sa issue sa BICAM na napakalaking issue din at saka at saka ngayon sa pag-aresto kay Tatay Digong parang wala siyang masabi, parang ang tahimik po. Wala akong message sa kanya out of respect to a candidate. Okay. Ang message ko sa taong bayan, imulat niyo po yung mata ninyo dun sa mga kunwaring tagapagligtas versus yung totoong tagapagligtas. Correct. Ang totoo pong tagapagligtas, bukod sa buong may kapal, ay yung mga bayani na katulad ni Duterte, yung subok, hindi yumayaman sa taong bayan talaga. Hindi po tagapagligtas yung kunwari didinggin kayo para lang sa mga type nila na issue.
Kasi ikauunlad ng karir nila. Pero hindi tahimik dun sa mga pinakamasasakit na issue na talagang sumisira sa bayan natin. Believe na believe ako, halimbawa yung mga vloggers, tumatayo talaga hanggang masaktan. Yung mga dating vlogger na supposedly matatalino, kung kailan masakit, dun hindi nagsasalita. Correct. Tama. So may bayaning vlogger, may peke. Ganun din sa senador. May totoong tagapagligtas, merong hindi. May peke din. Ako, pasensya na po, babanggitin ko lang yung pangalan. Matagal na akong hindi fan nung pangalan binanggit mo, nung senador na yon, yung pamilya na yon. I am sorry po. This is my personal opinion. I'm very sorry. Hindi nyo rin siguro ako gusto. Hindi ko rin kayo gusto. Tama. Karapatan natin yun. Kasi po, ayaw ko ng anything na sumisira sa sistema. Ang hirap nga magbuo ng sistema, tapos biglang maninira kayo ng kapwa nyo, parang iimbestigahan nyo. Kunwari, investigador kayo. Hindi naman walang due process, hindi makasagot yung inaakusahan nyo. Correct. Kung minsan, makakachamba ka talaga dyan, may matutulungan ka. Good. Pero chamba lang yun. Yung mga naaapi, diba? Mas pinofocus yung for the show ba? Oo, tapos isa kanila, edited dyan. Yung kapag nakatulong sila sa kapwa, wow, ang daming coverage. Yung mga naapi, Tama. anong coverage? May erratum ba sila ini-issue? Hindi sa makapag-explain. Hindi makapag-explain. Yung iba dyan, galit na galit. Naputsa ako, tinulpo na ako, wala man lang tumawag sa akin. It's wrong, and I'm not against them personally. It's not personal. In other words, sir, selective siya. Oo, tsaka diba, tataas na ng rating nyo. Sige na, ako, suka. Sige, suka, tingin nyo sa akin, no problem. Kasi manalo matalo, magsasalita po ako ng totoo. Correct. Dapat po walang siraan ng sistema. Namamatay, lagi na lang sinisira sistema. Impeachment, binoto na nga, sisirain pa yung binoto ng tao. Ang dali-dali magpasa ng batas, biglang mamaya, dadagdagan. Correct. Lahat. Pero patuloy pa yun, attorney, no? Patuloy pa yan. Patuloy pa yan. Pero para saan pa? Sa totoo lang. Tutuloy tayo, pero ano? Next na naman sa April oral. Yung issue nga, natatapakan na, natabunan na. Usapan natin kung nandito sila o hindi. Kasi nakakatuwa na issue. Pero sa totoo lang, importante ba yun? Tapos I heard, sir, na yung regarding sa 2025 budget na oral, in-extend sa May 16, I think. Oo nga. So, after na ng eleksyon. Oo, tapos nga. O, diba? Meanwhile, ilang percent na yung nagastos doon dahil sa mga automatic release. Kasi diba ang appropriations, merong mga automatic na appropriated pang-paandar ng gobyerno ba? Oo nga Siyempre, na-release na yun. So, sa DSWD, baka na-release. Siguro last na tanong na lang, attorney. Ano na ba yung plano ng PDP, attorney, na yung si former President Duterte po nandun na sa dahig? Ano yung plano ng grupo? Ano bang ginawa nila? Di ba pinipili talaga tayo? Di ba yun naman talaga yung plano nila? So tayo, ano ba gagawin natin? May instructions na ba si tatay doon sa inyo? Sa kanya talaga sabi, tumuloy lang tayo ng tumuloy. And siya, tsaka si Inday will do the best they can to post, to speak. Pero wala na sa kanilang sagot, na sa inyo na. Makikinig ba kayo? Okay. Makikinig ba kayo? Alam ko, ngayon, it sounds like I'm a candidate na parang, sabi niya, boto niyo ako daw. Hindi po. Sa totoo lang, kung sino yung sabihin niya, from now on, makinig na po kayo kasi he has proven na hindi sa tuta ng oligarkiya, hindi sa tuta ng US, China o kung ano pa man, talagang servant siya ng Pilipino. Ang linaw na proven na ilang beses nyo ba kailangan bago makinig sa kanya? Kasi kung yung tulpo, galit kayo, selective siya, kayo, selective din. Kung minsan yung taong bayan, selective din, makinig tayo kay Digong, tapos pag hindi sabi, ayoko na. Walang ganun. Kung talagang natitiwala kayo, lalo na po sa endorso, sa botohan,
makinig na po tayo, parang awa niya. Tapos huwag yung sabihin, hindi, mahina yung iba sa PDP. Walang ganun. Walang ganun. Vote straight tayo Vote para straight. isip natin si Titi Sara. Oo, survey lang yan. Survey yung survey, alam siya. Nag-iba-iba nga yung survey, attorney. Iba yung sa survey ng mga mainstream. Iba yung survey Saka ng mga... nakita nyo tayo ang pinaka-highest gainer. Yung iba, mas mataas pa sa atin, pero pababa. O di, pagdating ng May 12, ganyan na yan kung hindi kayo magpapaloko. So you mean to say, attorney, yung effect ng pag-aresto kay Tatay Digong, what is the effect sa PDP po? Bumababa ba o tumaas lalo? Eh, may mga nagtanong nga sa akin, bakit daw ang ganda ng survey ko? Hindi naman ako gumagastos. Sino ba ang campaign manager? Kasi wala namang pera talaga ang Sabi PDP. sa akin, sino ba campaign manager? Alam mo, sagot ko, si BBM ang campaign manager. Kaya, yung ang paninira niya. Kasi wala ka nang gagawin eh. Tama. Kasi kung sino yung i-endorse niya, yun ang ayaw ng tao. Totoo. Tama. Yan, hindi ako nangaaway. Alam niyo naman ako, diplomasya ang aking plataforma. Pero kampanya to, bawal ang balat sibuyas dito. Tama, correct, Kami, correct. tinatawag yung suka, tsaka yun, pang-aasar lang yan. Ako, hindi ako nang-aasar. Nagsasabi lang ng totoo. Una, halimbawa, yung sinabi kong respectfully, na hindi ko type yung ginagawa dun sa hearing, opinion ko yun. Pag sinabi kong hindi ko rin type yung ginagawa na kunwaring piskalya ng ibang kandidato, they take the law into their own hands. Ayoko yun eh. Pero that's sincere. Hindi ako nang aasar. Hindi ako nang aasar. Nagsasabi ako ng totoo. Bawal ang balat sibuyas. Ako nga kung ano-ano na binato nyo sa akin, sinasalag ko lang. Yung kamatis ko, di ba? Nakita nyo naman yung kamatis. Natanggap ko naman yung mga kamatis nyo. Sinasalsyado ko pa. Attorney, last na lang. Maraming nagtatanong ng mga audience ko, attorney. Paano mo raw na dala yung sarili mo? Bakit ang bata-bata mo pa rin? Music. Music talaga. I believe. Kasi yung batas, nakakatanda yan. Correct. Yung music, bawi. Nakakabata yan. Sir, panawagan po natin sa mga nagmamahal sa mga Duterte. Ano po yung mensahe po natin sa kanila? Yung pagmamahal nyo kay Duterte, kailangan ko malinaw sa utak ninyo that it is not worship. Correct. It is gratitude. Bakit? Kasi talagang Duterte lang na pamilya ang nagmahal sa Pilipinas na nakarating sa ganung kataas. Kasi dito, ikaw, mahal mo Pilipinas. Makakarating ka ba sa presidency? Malabo. Sana, pagdadasal kita kung gusto mo yan. Pero malabo. Kasi ang oligarkiya, pag nagmamahal sa Pilipinas, ibinababa. Kasi the system already works for them. Ayaw nilang maalog. Ang mga Duterte, mahal ang Pilipinas, pero dahil sa patunay sa ginawa sa Davao, nakaangat. Hindi natigil ng mga oligarkiya. Kailangan natin ulitin yon. Ngayon naman sa Senado, I'm telling you, sabihin nyo na lahat ng gusto nyong kritisismo sa akin, okay lang. Ang mapapangako ko sa inyo, yung Duterte 9, kayang PDP laban straight, walang tutak dyan ng oligarkiya. That's a promise. Walang tuta dyan sa mga lumang pangalan. Ako, I even speak for Attorney Vic. Marami ko minsan nagdududa kay Attorney Vic. Real talk tayo. Double agent. Tigil nyo na yan. Straight tayo. PDP laban straight. Kasi si Attorney Vic, those who are not against us are with us. Sabi sa Biblia, di ba? He is with us. Sinasabi niya na, binubulgar niya na nga lahat ng mga connection nila. Correct. Yung administrasyon. Correct. Hindi pa ba tayo magpapasalamat doon? Di ba? Tapos, sila Marcoleta. Dadating mamaya si... Pupunta dito. May kailangan pa ba magpatunay ng mama? Napakagaling. Ano ba kailangan patunayan niya? So most likely, attorney, kompleto kayo mamaya? Hindi. Kasi nga, ang very clear, ang plano namin is to be everywhere. Okay. Kaya baka dalawa, tatlo. Okay. Sa totoo, baka dito ka pinakamadami kasi tatlo dito eh. Okay, sige po. Tapos, alam niyo naman yung sitwasyon ni Senator Bato. So, we're not sure kung
Saan siya Okay. dadalo. Pero dadalo yun. Hindi ko lang alam kung saan for security reasons. Tama. Why? Not because he is evading arrest. Mali yan ha. Mali yung headline na Bato is evading arrest. Mali. He is evading illegal arrest. Correct. Iba yun. Iba yun. He is evading illegal arrest. Kasi baka sanctioned by the government. Oh. Kasi kung hindi na naman dadaan sa korte, di ba? Dadali na naman kaagad. Sinabi na nga sa hearing nila nung isang araw na ang preliminary findings illegal. Illegal. Oh. So if they are going to effect the same arrest on Bato, edi illegal ulit. Illegal pa rin. O so ba't nyo sasabing evading the law si Bato? Hindi. He is evading the outlaw. Kahit The na sa outlaw. attorney sa procedure sa ICC, maling-mali rin yung ginawa nila, di Eh ba? ako sa opinion ko, binasa ko na ng ulit-ulit yung Rome Statute. Sinilip ko na rin yung Correct. ICCPR. Diba? International Covenant for Civil and Political Rights. Ng Rome Statute. Article 127, silipin nyo na. So is that attorney, hindi ba yun pwede bang anong tawag doon? Ma-file na ng impeachment complaint si PBBM doon? Pwede naman lagi eh. Pero sino boboto? Sa kanyang Kaya ang impeachment, kailangan majority sa lower house, 2/3 sa upper. What do you think, sir, after the election, sir? May changes Diyan tayo magtutos. Diyan tayo magtutos. Kaya hintayin nyo yung filing. Yeah. Ba't pa tayo ngayon magpapile? Hintayin nyo. Kaya nga sinasabi ko, yung boto nyo ngayon, kahit feeling nyo, naku, matatalo tong PDP na governor, halimbawa, o PDP na mayor, it doesn't matter. Tama. Boto nyo yung Duterte para magpalit yung mukha ng Congress, both houses, Congress. Yun ang pinaka-importante. Paltan nyo yung mukha niyan kasi right now sila talaga yung nagkakawala-wala talaga, nagwawala na. Para silang mga mad dog. Lagi may plus ka rin, sir. Oo, alam mo yan ang mahirap. Kasi ako, sinuwerte ako, nakaranas ako ng pag-aartista bago nagpolitika. Tama. So wala sa akin yan, di ako nagugulat sa ginito ang topic nga. Problema, yung mga congressman na may pangarap mag-artista, yun ang problema. Kasi sa totoo, alam mo, ako, 50 years old na ako, may message ako lalo na yung mga sa mga nakakabata na congressman o kahit mga mas nakakatanda, pero hindi pa nakakaranas kasi ng kasikatan. Yung kasikatan ko, ampaw yan. Wala yan. Wala. Lahat ng kaligayahan na nagawa ko mula sa kasikatan was because I was following my dream. Hindi dahil din sa sigawan ng tao. Correct. Kayo, kitang-kita ko sa mata nyo kasi ako, ang tagal ko na sa showbiz, nakakabasa ako ng tao. Kitang-kita ko sa hearing, yung libog nyo na makilala kayo. Correct. Kitang-kita ko. And I'm telling you, it's not too late. You can change. You can change that. Huwag nyong habulin ang hungkag na kaharian ng kasikatan. Nung high school kami, may play yung sa kaharian ng araw ang title. Ang kwento nung dula na yun, basta sinuko niya lahat, binenta niya yung gitara niya, binenta niya yung flauta niya, pati yung kaibigan niya, binenta niya. Pagdating niya dun sa kaharian ng araw, walang laman. Tapos nagsisisigaw siya, hungkag, sabi niya. Kasi empty. Ganyan ang kasikatan. Hungkag yan. Ang hanapin niyo po, tulungan niyo po yung bayan. Correct. Mga hayop kayo, tulungan nyo na yung bayan. Hirap na po kami lahat. Pati ako, middle class ako, hirap na hirap ako bumili ng bigas. Middle class po. Tama. Ate Jimmy, may Salamat, attorney. tanong pa ako. Thank you, attorney. Wala Ako, real talk ako, yung magalit, kasi bala na. Sir, birthday wish kang Tatay Digong. Teka, may tanong pa. wala po ba tayong dapat ipangamba sa Comelec pagdating ngayong Mayo election? Madami. Madami tayo dapat ipangamba. Pero, vote. Ang lagi kong... Sige na nga, tayo una kong bibigyan ng scoop. Wow. Sa April 3, magpa-file na po kami ni Attorney Bobet Torion, no, as petitioners. Okay? Challenging the online voting ng OFW. Kasi mali talaga yung online voting sa OFW. Ano to? Facebook pageant. Correct. Wala nang balota. Nakalagay dun sa batas dapat balota. Tapos yung mga systems po na ginamit, untested.
I'm sorry, alam nyo, ang dami nagagalit pag ganito. Lagi sinasabi, ano ko yung, ano ka, si Respicio, pinasuhan, di ba? Pero, bawal na ba magsalita talaga ngayon? Grabe. Bawal na eh. Bawal na magsalita. At halimbawa ako, nagsalita, may totoo akong hinala, pero mali ako. Ba't yung kayo kukulong? Eh, nung isang araw nga, nagkamali yung inquiry. Sinabi, si Bato daw conceded that the Duterte arrest was okay, legal daw. Sabi ni Bato, hindi ko sinabi yan. Pero inquirer.net yata yun. Ewan ko, kung sa GMA, wala na akong pake. Hindi ko alam kung sino. So parang wala nang nangyari. Pero wala nangyari. Pero yung mga sila Crescent, binibira nila. bibirahin nyo. Sila MJ. DDS vlogger lahat yung Bakit ginigipit. parang napakainit po nila sa mga DDS vlogger kapag Influential eh. pag mga BBM po nagmumura kay Tatay Digong, wala naman po silang aksyon na ginagawa. Kaya nga, ang panawag ko po sa taong bayan, pro, anti, whatever, ilat nyo na yung mata nyo. Hindi na po tama yung nangyayari sa bayan natin. Ang nangyayari ngayon, yung fundamental right nga, ibig sabihin sa lahat, fundamental, basic. Ang fundamental rights po ngayon, binibigay na lang sa kakampi ng administrasyon. Ganun na ngayon. Freedom of speech is sacred. Haharap ako kahit kaninong congressman, mag-debate tayo. Pero walang contemptan. Kasi yung contempt na yan, that is challengeable dapat. At ako nananawagan din po, magalang na nananawagan na sana yung korte ngayon, lalo na po yung kataas-taasang hukuman, sana po rumiresponde kasi sila na lang po ang huli nating saligan. Sila na lang talaga. Wala na po talaga iba. Sila na lang ang makakatigil yan. Yung dalawang sangay ng gobyerno natin, Wala na eh. wala na. Sila na lang ang pag-asa natin. Pag napikon, contempt. Pag napikon, contempt, tama ba yun? Dapat yun immediately, pwede yan i-challenge. Kapag hindi ka mag-sorry, attorney, contempt ka. Oo. Baka na ka. Sorry ka sa akin, kung contempt kita. Grabe. Oh, di ba? Pag ako nandun, Inaamin mo ba, mali ka? Hindi mo inaamin, kung contempt kita. Parang ganun eh. Kaya nga umiiyak si Crisette eh. Umiiyak si Crisette. Alam mo, iyak nila, hindi yun kahinaan, ha? Oo. Yung iyak Galit nila, yun. isa galit. Oo, galit yun. Galit yun, na parang para sa taong bayan, hindi para sa salita. Talaga. Ang Bill of Rights natin, congressman ang yuyura. Grabe. Grabe yung nangyayari sa atin. So, Makinig na po kayo kung sino man mga nakikinig pa. Sa panahon po ni Tatay Digong, attorney, walang ganun eh. Ulo! 6 na taon siya nanilbihan, 6 na taon siyang niyurahan. Ni minsan meron ba yung pinakulong na Masyado pang ang uwi. journalist? Masyado pang ang uwi ang rap niya kasi binira daw sila. Hinayaan nga lang sila eh. Yung sa ABS, attorney, di ba? May violations naman talaga yung sa At saka ABS. tinan mo, yung sa Rappler, ang ginawa nila, nagkaso sila ng libel. Sa korte dumaan. Oo. Sa korte. At least hindi tamad. Oh, halimbawa, yung sila, yung mga congress, ayoko kasi banggitin yung mga pangalan nila. Yung mga congressman na umaaway sa vloggers, tamad. Kasi pag nag-hearing sila sa House, rules nila, walang filing fee, no? Kontrolado nila lahat, hindi na sila tatayo dun sa kanilang kinaupuan. Pag nag-file sila, gagastos sila, mag-iintay sila, aasa sila sa desisyon ng prosecutor, magpapagawa pa sila ng mga pleading, hahanap pa sila ng ebidensya, wala naman sila mahahanap kasi, at madidismissan lang sila malamang. At kung feeling nila may mababayaran sila prosecutor, I'm not saying meron, pero kung feeling nila meron ganun, maa-appeal pa rin naman yun. Matagal. So, ba't sila magpa-file pa sa korte? So, ang pinakamadali, pinakatamad na solusyon, teka, hearing tayo dito, gagawin natin ang pera ng taong bayan. Tapos, pasurihin natin. Diba? Eh, ano yun? Kung hindi sila pwedeng tawagin na, kunyari, mali, o tawagin na corrupt, o tawagin na duwag, o purihin, tawagin pogi, tawagin maganda. Pag tinawag na maganda, magagalit na naman ba yung Gabriela?
Di ba? Ang sa akin, yung malayang pananalita, sa atin lahat yan. Hindi sa inyo lang nakaupo. Bawal yun. Ay, ang may kailangan na ng malayang pananalita, yun nasa ang mga minority. Correct. Lagi naman. Ba't kailangan ng freedom of speech na nasa taas? Eh, sila na nga yung... Nasa taas. Meron na nga silang Claire Castro eh. Malayang malaya yung magsalita. O kailangan ba ng freedom of speech ng congressman? Eh, may privileged speech sila eh. It doesn't apply to them. Tayo may kailangan nun ngayon.